I am Maharlika. Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Assalamualaikum wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Mga kasama, magandang hapon po sa inyo. Para sa kaalaman ng lahat, iyan ay pag-aari ng soberenya. Bawat nasyon na binigyan ng independensya ng ating royal family ay una-unang hinihingi ang flag. Sumunod ang ating tinatawag na selyo. Pangatlo, tinitingnan diyan ang teritoryo, hanggang saan ang sakop. Pang-apat, kailangan meron kang mga tao, sovereign people. Pang-lima, meron kang militar to protect the country. At yan ay ang isa sa pinaka-guide para magkaroon ng peace, order, and harmony ang konstitusyon. Nabuo ko iyan. Kaya nga, naibangon muli ang Federal Republic of Lupasug. Iyan ay siniliyuhan ng ating Emperor Lolo Li Chun Hu Junghwa ng World Bank at ng United Nations noong pumunta ako mismo sa China. May angkop na papeles po yan. Kaya nga yung nagsasabi at nagkakalat ng lagim na paninira dyan sa Facebook, sa Messenger at mismo na nakikita ng lahat. Kuwadaho po kayo dahil tapos na yung pag-atriber ninyo sa lupang pangako. Ang Pilipinas, pinahiraman din po yan. Ngayon, ang flag na iyan, napaka-importante. Dahil iyan, kung di dahil sa Pilipinas, isla, na kung tawagin iyan sa ngalan ng mga royal family, iyan ang pinakapusod ng pagbawi ng kayamanan, Philippine Islands. Dahil tayo ang humiram sa Lupasug. Kaya nga tinago nila yan. Ngayon, paano ninyo masabi? Completos ricados. Kaya yung konstitusyon na ginawa para sa Federal Republic at kung iyan ay ginamit din sa BARM, malaking kaso po iyan. Dahil lahat po iyan ay naisumite sa pinakamataas na hukom ng buong mundo sa United Nations International Court of Justice at mismo sa World Bank. Kasi sila yung nakaatas para punduhan ang bawat nasyon. Ngayon, kayo, sa sobrang katalinuhan ninyo, ginagamit nyo pa ang konstitusyon na iyan ay illegal dahil nga meron tayong sunod-sunod na konstitusyon mula pa noong 1935. Ngayon, anong ginawa ninyo? Binaboy ninyo ang konstitusyon, dinodoktor ninyo, ginagawa ninyong lahat ng Republic Act, lahat iyan, binaliwala po iyan sa ngayon ng United Nations. Batas po ng soberenya ang ipinapataw po diyan. Ngayon tatawa-tawa kayo, ngingisi-ngisi kayo, dahil walang kwenta ang ginagawa ni Helena. Nagkamali po kayo. Maling-mali kayo. Kasi tapos na ang trabaho ko. Kaya nga tinitingnan ko na lang kayo kung hanggang saan kayo. Collapse na po ang United States of America. Lahat ng dolyares na fiat currency nila.
Ngayon, ang hinahabol ko na lang itong sa sistema. Kaya kayo kung mayroon kayong mga kamag-anak sa Amerika na meron pang natitira sa bangko nila, ipadala nyo na. Ipasakop nyo na, ipailalim nyo na sa protection program nga ni Queen. Subalit, wala kayong tiwala sa akin dahil pinag-i-insist ninyo, lalo na yung nakikita kong Janine. No? Hindi naman kayo maniwala, walang problema sa akin, pero nakatungtong kayo sa soberenya. Hindi ito hamunan. Realidad. Pumunta kayo sa immigration, may batas po. Ang batas pinapataw ko na. Tandaan nyo yan. Walang makakapasok sa Pilipinas sa isla ng lupang pangako kapag hindi kayo nakiklear ng soberenya. Ngayon, pinapakuha ko kayo ng United Nations passport dahil ang batas ng Republika ng Pilipinas, tinatapos ko na, absolute monarchy. May batas ang soberenya, pinahiraman lang kayo. Ngayon, kung ayaw nyo pa rin maniwala, nasa inyo. Kasi lahat kayo, walang budget. Kung maging honest kayo, politiko, saan kayo kukuha ng pang-eleksyon nyo? Ngayon, sige, mag-file kayo katulad din yung ginawa ninyo sa akin noon. Pumayag ako dahil sabi ng aking kapatid, si Bongbong papanalunin at pagbibigyan at babaguhin lahat. Okay, ganun pa rin. Pero sa ngayon, walang patawad. Mananagot lang. Rule 36, kaya nga sabi ko, may +1, Rule 37. Dahil yan ay kagagawan na ng soberenya ng royal family. Sige, diretsuhin nyo lang. Wala namang problema sa akin. Sunugin nyo pa lahat ng flag. Dahil bibueltahan kayo ng batas ng soberenya. Mula noon, ipinataw na January 22, 2022, absolute monarchy, nasa royal decree po yan. Subalit ayaw niyong maniwala. Ngayon, papaano iyan? Ang pasaporte po natin sa Pilipinas, Republika, wala na pong konstitusyon. Kaya nga, sinasabi ko na sa inyo, meron ng batas na po pwede na kayo bumaliktad, babaliktad, paliligis ba sa pison? Kasi wala kayong paniwala. Ngayon, awayin nyo pa ako. Bawat away nyo po sa akin at nakaperma po iyan diyan sa Facebook. Kahit anong gawin ninyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Mismo ang inyong mga private messengers, mismo ang regular phone ninyo, kaya po yang sugurin, suyurin, titingnan. Nino, system to system nga iyan eh. Satellite na ang gumagana, wag na kayong pasaway. Dahil maiipit nga lang kayo. Bakit may pakialam pa ba sa inyo yung politiko? Ilang taon na kayo? Kaya nga ngayon, kawawa yung mga nag-a-attend. Kawawa yung nagpapa-rehistro dahil unang kukunin. Sino? Sinabi ko na nga sa inyo, Commission on Election. Sino? Di kayo mismo na nag-file. Sino pa? Di yung kaalyado nyo. Madali kayang mahawi yan. Anong party list ka? Kanino ka? Sino? Kung sinong puno, yun lang naman ang kukunin para at least managot. At iyan, di ba bawat Pilipino may utang sa World Bank? Di sisingilin ko kayo doon sa bawat isa sa inyo na meron ng trillions. Mapalad yung nasa akin dahil absuelto sila. Magbibigay pa ng pabuya. Kaya kayo, kuha na kayo ng United Nations passport. Dahil ang may gahom subong sa tibuok kalibutan, United Nations, royalty, Lupasug Empire. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, bahala kayo. Sa akin, nagsasalita ako sa tama. Kung ayaw nyo pa rin, hindi ba kayo nakikita? Yun na gani. Hanapin nyo kaya yung mga taong nagbugbog sa akin, sa reputasyon ko, naghamak sa akin. Hanapin nyo kaya. Lalo na yung may mga tinatawag na sinasabi
no, na sila yung totoo. Pinresenta pa nila yung kailangan ng hinahanap ng batas ng soberenya. Pag nagsultan kayo, tandaan nyo yan, ang una ninyong nilapastangan, sarili nyo, dahil wala kayong karapatan. Ngayon sinabi ko na nga sa inyo, sino mag-validate? Ako pang inantay na i-validate ng Malacanang, mali kayo. Ako nga nag-utos sa Malacanang. Ngayon, pasensyahan tayo. Manigas na sila kasi unang-una ang election may budget. Dati pumupunta sila sa Malaysia para pirmahan ng 3 countries ang pagpalabas ng electoral funds. Maraming paraan nagkakaroon sila ng budget. Unang-una, ang kidnap for ransom nila, napastop natin. Pangalawa, ang source ng shabu. Naghinay-hinay sila dahil binabantayan din sila. Pangatlo, alam natin na ang isa sa mga binabantayan, itong pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pang-apat, ang lahat ng mga tao na sinasakupan, gumagawa sila ng ghost voters. Kaya nga yung isang pamilya, dinadagdagan nila ng 5. Marami ang ginagawa, lalo na dyan sa Dulawan, sa Maguindanao, sa Talayan, sa Tangtangan. Maraming ghost voters. Kami alam na namin yan. So sino ngayon ang mateknikal? Diba kayo rin na nagparehestro niyan? Isa yan sa mga tinitingnan, ang election funds. Saan? Ngayon kaya maraming nagpapatayan dahil ayaw. No, so ngayon, sige kayo, madali naman yan natin makukuha eh. Posible pa ba na kayo ang mananalo? Labanan ito ng soberenya. Inangkin ninyo ang kalupaan. Na ang kalupaan na sa konstitusyon na meron iyan, pinagkunan. Ngayon, kung ayaw nyo pa rin maniwala, basahin ninyo ulit. No, nakalagay dyan, we the sovereign people, ini-invoke pa natin ang Panginoon, ang Diyos. Lahat yan. Sa preamble, makikita ninyo yan. Pero yan, binawi na ng royal family. Dahil ang nagpahiram sa lahat ng countries ng buong mundo, ang lupasug. Ngayon, ayaw nyo pang maniwala. Sabi nyo na nga kayo, kaya nga, blessed are those na naniniwala. Nakalagay din yan sa prediction na maraming magsilabasan ng mga false prophet. Maraming magsilabasan ng mga pare, madre na hindi angkop doon sa kinaukulang batas na meron tayo. Kasi sila, gagawa na lang sila ng kanilang kulto para paniwalaan kuno sila na sila yung pinili. Ngayon ako pa nga ang tinuringang kulto. Hindi lang yan. Ako pa ang sinabihan nung isa dyan na dating kasama na planted. Sinabihan ako pa ang anak ng demonyo. Saan sila ngayon? Kasi lahat yan may punishment. Ang punishment, hindi ako ang nag-utos sa akin. Siya mismo. Kaya nga ngayon, titingnan niyo mabuti. Sabi ko palagi, titingnan niyo mabuti sa lahat ng aking mga broadcast. Titingnan niyo mabuti. Ngayon, meron akong mga password. Ngayon, now. Minsan, hindi niyo pa ba natapagtanto? Kaya ayaw na ayaw ng kalaban na mag-broadcast ako. Ayaw na ayaw ng kalaban kasi ang namumutawi sa bibig ko, mutawi yan ng mga lolo, hindi yan programa. Hindi ito naka-script, hindi ito naka-ano, kaya sa pool sila. Kasi sila na sila yung mataas na relihiyoso.
at meron silang pinanghahawakan, kaya nga ang posibleng gawin sa akin, stop ako, harangan ako, o kaya i-delay tactic nila para hindi ako makalabas kasi mauunahan sila. Pag naunahan sila, mawawala yung pinaghirapan nila ng 100 years. Pasalin-salin kaya yan din sila para lang harangan ang totoong may-ari ng sovereignty. Kaya, simple lang. Ako, laban. Lahat ng pera na ninakaw nila, nakalista din yan. System to system eh. Kaya nga meron tayong sistema na ginawa para ma-audit lahat. Ngayon akala nila habang buhay nila matatakpan yung krimen na iyan? Hindi. Lahat ng titulado ng mga kalupaan, meron yang records. Meron kaming records na amin. Lahat yan, kahit ipatong-patong nyo yan, kahit sabihin nyo, ipangalandakan nyo na nakaperma yung mga loko-lokong kasabwat sa LRA, sa Bureau of Lands, sa Department of Agrarian Reform, wala pa rin kayong talo. Wala pa rin kayong talo dahil ang makukulong una, yung pumirma para paniwalain kayo kasi naglabas kayo ng pera. Pero ang pinakatalo nyo, nagpaloko kayo. Ako nagpaloko din para malaman ko kung sino talagang pinakapuno ng manloloko. Sino pala? Matataas, intelihente, doctor's degree, mga politiko na sinungaling. Pinag-aaralan kung paano magsinungaling, yan ang subject ng politiko. Number 1 yan. Huwag kang maging politiko kung hindi ka sinungaling. Kasi yan ang pinaka number 1 rule. Learn the art of lie. Kaya nga ngayon, nasa divino gobyerno nga tayo eh. Kinokorek natin. Kaya nga pinapatawan. Enforcing the law. Royal Decree 108. Rectificatory form of governance. Hindi kayo naniwala kasi pero kayong natatamaan ng batas, huli na palagi. Huli palagi ang pagsisisi. Kaya wag ninyong dalhin sa huling hantungan ninyo ang pagkakamali ng inyong mga ninuno, magulang, kapatid. Dahil ang batas, merong batas pa. Ibig sabihin, pumapayong pa. Hindi kayo ang pinakabatas, politiko. Diyan ninyo makikita, walang hindi na itatago sa batas ng soberenya. Kasi kami lang ang pwede mag-check niyan. Kayo kailangan nyo pa ng batas. Kumuha muna kayo ng clearance sa Supreme Court kung pupwede yan. Ang sovereign judge na sinasabi, surpassing the politika, the Korte Suprema. Lahat itong batas na ginawa ninyo na override, na overrule, na surpass. Kaya nga ni-repeal, kaya nga dissolved. Ngayon kayong mga nasa Kongreso, Senado, hindi pa rin ba kayo natututo? Nalaman nyo na ang electoral process may batas? Sinong pumirma ngayon sa inyo? Yun ang unahin kong ikulong. Sinong royal family? Walang ibang pipirma sa eleksyon kung mag-eleksyon. Ang United Nations. Ngayon, may utos dyan, walang eleksyon. Pero gawin nyo, mag-eleksyon kayo. Sige lang. Defiance of the law means your life. Rule 36 plus 1, Rule 37. Yan ang inyong tandaan. Kaya nga, always learn the art of humility. Magpakumbaba na kasi. Ngayon, gagamitan nyo na naman ng ibang tao, personalidad. Kumo, yung mga naunang, mga atribido, yung mga naunang nag-iskandalo, yung mga naunang nagyabang
sa Facebook ay kumbaga naglaylo na. Bumalik lang kayo at nang malaman natin kung kayo ay meron pang mukha ilabas. Diyan ninyo makikita kasi nga sinasabi ko, we are now in the rule of the divine governance. Kung si Roy ang inyong boss, gawin nyo rin. Dahil alam din ng totoong si Roy kasi sinabi ko nga sa inyo, may number 1. Hanggang 7 din yan sila. Kaya nga, lahat kayo mananagot lang. Siyempre natural, akala ninyo meron pa kayong power and authority.